Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat? Inshallah po nasa mabuti kayong kalagayan. At alam ko naman na hirap ang inyong kalooban umuwi sa Pilipinas dahil sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid, pamilya at lalo-lalo na sa Duterte family. So for today's video is all about what's happening na sa Netherlands. Okay. Why hindi masyadong dapat ipag-alala ang mga nangyayari. Oo. Kalma tayo. Kalma. Kalma guys. Yes. Hindi ko sinasabing suko or whatsoever. Yes. Ituloy lang natin yung ginagawa natin mga peace rally, prayer rally. Pero, okay, wag na nating bigyan din ng alalahanin ang Tatay Digong. Okay, why? Ganito yan, guys. Sabi nga ng isang apo niya, di ba? Mas unti-unti na nilang natatanggap ngayon na andoon sa Netherlands si Tatay Digong dahil sa ginagawa sa kanilang pamilya ngayon sa Davao. Di ba? Gustong i-raid. Alhamdulillah, may mga kapatid tayo doon na talaga namang nakatutok at nakabantay at nakikibaka sa pamilyang Duterte, sa pamilya ni Mayor Baste. Okay. So, nakakatuwa lang kasi alam naman nating mga walang kapalit yun, pero andoon ang puso ng mamayang Pilipino talagang nakasuporta sa pamilyang Duterte. Okay, dito naman sa atin sa Luzon, napakagulo, di ba? As you can see, Tatay Digong now is in Netherlands. Sa tingin nyo ba, mas magiging okay siya dito sa Pilipinas kung gano'n ang gagawin sa kanya? I think, hindi. Ang nakakalungkot lang sa moment na to is yung separation nila. Yes, yung hindi ine-expect na gano'n ang mangyayari. Napaka-illegal, kidnapping naman talaga. Tsaka, hindi katanggap-tanggap ang dahilan. Pero sabi nga, it was all destined to happen. Kung paano na-execute yung kanilang plano, 'di ba? Pero ikinaganda 'yun, 'di ba? Tingnan niyo, nag-backfire lang sa kalaban kasi ikinaganda yung sitwasyon. Tuon sa ako base sa nakita ko sa sitwasyon ni Tatay Digong, okay siya. Ang damit niya, hindi siya naka-uniform ng preso dahil 'di ba pag nililitis gano'n naman talaga. Nakarelo. Okay, nakarelo kasi ang alam ko pagka ikaw lilitisin at pinasok ka ng detention facility, talagang tatanggalin ng relo. Sa kanya na mismo nanggaling na okay siya, medyo malamig, pagod, at kompleto naman ng kanyang medical check-up, tsaka may mga gamot siya. And nakita na rin naman natin ang reaksyon ni BP Sara. The night kasi before i-flight si Tatay Digong, makikita natin na talagang stress si BP Sara. Pero itong nandun na siya sa Netherlands, kampante siya, and mas okay sa kanya yung nakita niya o nabalitaan niya sa sitwasyon ni Tatay Digong. Oo. Ang separation na nangyari, yun ang nakakalungkot kasi puwersahan, walang karespeto. You know why? Guys, nakita nyo ba yung trato ng ibang tao kay Vice President na supposedly is makakuha din ng respeto na same respect na ibinibigay kay Presidente Marcos? Pero anong ginawa nila? Magulo yung hair ko dito sa part na to. Anong ginawa nila, diba? So, hindi nila ibinigay yon kay BP Sara. And then, yung mga aktuhan, lalong-lalo na si Torre, yung mga aktuhan niya nung pinipilit nilang isakay itong si Tatay Digong sa private jet. Di ba walang karespetuhan yun? Kahit nasabing tapos ng termino ni Tatay Digong, still, he was the President of the Philippines. At ikaw, Torre, wala ka. Wala ka pa sa kalingkingan ni Tatay Digong.
And nakikita ko sa'yo kung ano? Selos. Yes, selos at inggit. Kasi ikaw, nagkatanda-tanda ka na, nagkapayat-payat ka na, pero ano pa rin ang posisyon mo? Na andyan ka lang. Ang Tatay Digong na kinaiinggitan mo, tapos na sa pagiging presidente. Inggit lang kayong lahat sa kanya dahil kaming mamayang Pilipino, mahal namin siya. And yun na nga guys, base naman din sa ating pinaglalaban ngayon, peace rally, yes, maibabalik natin yan. Malakas ang kutob ko, maibabalik talaga. Naniniwala ako sa positive side na maibabalik talaga si Tatay Digong kasi Diyos ko, September pa ang next hearing. Sa September na yon. O ang haba pa, di ba? Pwede pang magpiyansa. At nakakahiya. Nakakahiya ang ating presidente. Pinagpilitan dalhin ang Tatay Digong sa Netherlands. Nakalimutan may Supreme Court dito. Nakakahiya. Anong isipin ng mga tao sa ibang bansa? Wala bang korte sa Pilipinas? At bakit kailangan ibang lahi ang lumites? At guys, 40 plus lang ang registered na nag-file ng case. Nasaan yung 30,000 na sinasabi? Baka 30,000. O ayun, pati yung mga nasigok nitong isang araw lang ata o last year, ibinintang na kay Tatay Digong. Baka mamaya pati yung nalason, binangungot, binintang na rin kay Tatay Digong. Kakahiya. Diyos ko, kung nabubuhay lang itong mga namatay na to, ginamit pa sila talaga. Ay, Pilipinas kong mahal. Pilipinas naming mahal. Hanggang kailan ka kaya namin ipaglalaban sa mga taong makakaliwa na ito? Hindi ba po pwedeng Pilipinas, ikaw naman ang lumaban para sa amin? Para naman dito sa mga makakaliwa na to? Yumi, kakainin sila ng lupa? Well, so yun lang guys, no? Inshallah, maging maayos po ang lahat. Ipagdua po pa rin po natin ang mga nangyaring ito. Pati na rin po ang pamilyang Duterte. Inshallah po, nasa mabuti silang kalagayan at sitwasyon. At inshallah, magising po sa katotohanan ang mga makakaliwa na darating ang panahon, meron pong katapat na karma lahat ng ginagawa nila. Lahat naman po tayo meron mapabuti, mapamasama, meron pong karma yan. Hindi po natutulog ang hustisya sa Jannah. Yun lamang po guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.